Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel. So, ngayon magkakaroon tayo ng pick a card at ang topic natin ay bakit nga ba kayo pinagtagpo ng universe? So, mamili kayo between pile 1, ilalapit ko lang ha, si Cupid's Arrow, Have Faith, Love is Coming, Surprise Invitation or Meeting Hesitation. So, sige. And pile 2, Date, meeting someone new, dating, get back out there, and plan, set a date. So, sa pagpili po ng pile, huwag po kayong mga madali ha. Use your intuition po. And yung timestamps po, para makapili kayo ng piles, is nasa comment section po or nasa description box. So, anyways, before po pala ako mag-proceed sa reading, sa mga nais po palang mag-avail sa akin ng private reading kasi mas nasagap po yung energies nyo doon at mas specific po yung mga messages only for you po. So, message na lang po sa Facebook page ko, Readings by Elle. As of the moment na napanooran niyo po ito is 3K followers. And also, pa-follow po sa aking TikTok account, Readings by Elle. So, as of the moment po, 37K followers po siya. So, sige, kung nakapili na kayo, nakaburot na kayo ng pile, then proceed na po kayo sa pile number 1. Hello sa mga pumili ng pile number 1. So, here's the reading for you guys. Bakit nga ba kayo pinagtagpo ng universe? So, sino ba itong taong nasa isip ninyo? Bubuhat muna ako ng mga cards na nagde-describe sa taong ito, ha? Okay, sige. Start ako. Okay. Some of you, itong taong nasa isipan ninyo, siya si King of Pentacles. Itong taong ito ay focus sa kanyang career stability. Yung iba naman sa inyo, sadyang maganda lang talaga yung takbo ng career at finances ni person. May kakayahan sa buhay. And also, this person, some of you, it seems like generous itong taong ito, no? And supportive. Kayo nakakilala sa person ninyo, ha? And also, ano siya, goal-oriented siya. He or she is always thinking sa future niya. So, sige, isang tabi natin tong ibang cards na to. Bakit nga ba kayo pinagtagpo ng universe? Okay. So, ang specific message yung nakikita ko para sa mga pumili ng pile number 1 is, kaya nyo na-meet ito si person or kaya siya dumating sa buhay ninyo. Kasi, it is meant to be nga, dahil para magkaroon kayo ng new chapters or new beginnings sa buhay ninyo. So, bakit nga ba? New beginnings, new chapter sa buhay. So, anong connect nun? Anong reason talaga? Kasi nga, itong taong ito, nung na-meet mo itong taong ito, nung dumating siya sa buhay mo, itong taong ito yung magtuturo sa inyo ng mga lessons. Anong lessons nga ba? Yung mga aral na, kumbaga, kung paano ninyo paghahandaan, yung mga struggles that will come para sa inyong dalawa, lesson na magpapatunay na may kakayahan kayo para ipaglaban itong connection na to, na kahit sabihin natin marami mang hindi sumasang-ayon, marami mang mga balakid, humahadlang, pero kasi ikaw mismo na pumili ng pile number 1, matututunan mo with this person kung paano nga ba manindigan when it comes sa love. Okay? So, with the Sun card at saka si 8 of Wands, siya kasi dito na yung pinaka-purpose kung bakit dumating sa itong taong ito, it's because para ma-realize mo at makita mo yung totoong definition ng love. Kumaga, hindi sa lahat ng pagkakataon is ang love ay sumisira sa'yo. Itong taong ito, pag dumating siya sa buhay mo, he or she will become a blessing. Okay? Maganda tong pile number 1, ha? Okay. So, sinasabi dito kung may mga past heartbreaks kayo or traumas, iwanan nyo daw ito. When you meet this person or kung makakasama mo na talaga to, iwanan mo yung past mo, okay? Kailangan kaharapin mo yung bagong yugto o bagong chapter ng buhay mo, kasama siya. Kasi with the Ace of Pentacles card, itong connection mo with your current person or kung sino man yung tao na sa isipan mo is magkakaroon kayo ng bagong panimula. You will feel like
that is a divine union, no? Blessing ito, yung connection nyo with this person. So, bubuhat po ako ng ibang oracle cards ha, para dagdag message po. Okay. So, may codependency. Addictions are affecting your romantic life. Yung iba sa inyo kasi, meron kayong tinatawag na codependency. Kumbaga, siguro sa mga sorry, pinutol ko pa yung video, saglit lang. So, mag-resume ako ha, file number 1. So, meron kayo sa inyo maaring sa mga past experiences ninyo sa ibang tao, nagkaroon ng codependencies issues. So, ibig sabihin, yung kasiyahan ninyo is nakadepende dun sa other person na yon at maaring hindi ito naging maganda. Hindi naging maganda yung epekto nito in terms sa situation ninyo. So, by this person, for pal number 1, itong new person na to, or itong tao nga sa isipan ninyo, matututunan nyo na ang totoong pagmamahal kasi hindi kailangan nakakasakal. Okay? So, kailangan maging malaya din kayo ni person. And, if you're truly faithful naman sa isa't isa, hindi naman magiging blockage ang ibang tao, no? So, may tiwala kayo sa isa't isa, may iwasan yung para bang hindi magandang attachment na tinatawag. Let friends help you. So, may specific message ako nakikita dito. Some of you, may kilala itong person na to through the friends or kung sino man yung mga taong nakasurround sa inyo or kay person. So, malaki yung naging ambag nila or contribution nila para magkatagpo kayo ng taong ito. Oops, dalawang nakuha ko ha. Okay. So, with this card, as time goes by, madidiscover mo na kayo ni person is maging compatible kayo sa isa't isa. So, malalaman mo yung mga past experiences din niya, traumas din niya, and same as you. So, magkakakilala kayo and pag nalaman ninyo yung mga experiences ninyo, magkakaroon kasi kayo ng teamwork ni person. Kumbaga, yung mga pagkakamali ninyo in the past or yung mga pagkukulang ninyo is, alam mo, parang mapupuno na pag nagkaroon na kayo ng union nitong taong ito, no? So, maganda talaga yung naging purpose kung bakit kayo pinagtagpo ng universe. Talagang may mga life lessons. And also, some of you naman, maaaring si person or kayo is nagkaroon ng issue within the family. So, anong klaseng issue? Some of you, abandonment. Yung iba, naging broken family. So, sa mga may broken family dyan, well, kung mag-build kayo ng family with this person, I can sense na naiiwasan ninyo yung nangyari sa inyo in the past sa mismong family ninyo. Magiging buo or magiging happy family kayo ng taong ito. Kasi yun na nga na-experience ko na nga in the past na hindi naging maganda yung pinagmulan ninyo. Yung family niyo mismo, may mga issues. So, may iwasan nyo to sa inyong current person. Okay? So, yun talagang pinaka-lesson kung bakit, or purpose kung bakit na-meet nitong taong ito. So, anyways, yun lang po. I hope naka-resonate kayo sa reading. So, mag-proceed na po ako for pile number 2. Hello sa mga pumili ng pile number 2. So, here's the reading para sa inyo. So, sige, bubuhat pa na ako ng mga ibang cards para mag-describe sa taong nasa isipan ninyo. Okay. Some of you, si person, with the Emperor card, medyo intimidating energy. Ano ibig sabihin? Yung iba pag nakikita siya or ikaw mismo magkakaroon ka ng first impression sa kanya na kumbaga, feeling mo, misteryoso tong taong ito. Feeling mo, nakakatakot siya. Pero, you know what? Kahit ganun yung physical aspects niya or yung unang impression, once na nakilala nyo na to si person, with this card, Temperance card, mapapansin nyo pala na, ay, iba pala yung ugali ng taong ito. Mas softer pa pala siya. Kumbaga, on the outside or physical, parang masyado siyang masculine. No? Pero, sa kaloob-looban, feminine masyadong energies niya. 'Di ba?
So, may pagkamabait ng taong ito, medyo mahaba rin pala yung pasensya niya. And may specific message talaga akong nahahagilap dito. Hindi man lahat sa inyo, pero yung iba, itong taong ito is malumanay magsalita. Ganon. Hindi siya masyadong matalak. Kaya nga, parang for sure, magugulat kayo kapag nakilala itong taong ito. Hindi nyo ine-expect. And also, marami itong pangarap sa buhay with the star card kasi. And talaga namang itong taong ito, pansin ko lang din sa kanya, although mabait siya, pero he or she know how to say no, or kumbaga alam niya kung paano humindi. Hindi siya people pleaser, ganyan. Alam niya kung anong worth niya. Alam niya kung anong halaga niya. Hindi siya nag-settle sa mga taong walang pakinabang or hindi maging maganda yung dulot nito sa kanya. So, sige, buhat na tayo ng cards kung bakit nga ba kayo pinagtagpo nitong taong ito. Okay. Sige. Ito hindi man lahat sa inyo kasi collective reading ito, pero nakikita ko, meron nanonood ngayon, maaring nagkaroon na kayo ng past ng taong ito, no? Kasi may Six of Swords card dito. Nagkaroon na kayo ng past, whether naging labeled relationship kayo in the past or kumbaga parang situationship lang, ganyan. Or nagkaroon lang talaga kayo ng union. So, what's the purpose nga ba kung bakit dumating to sa buhay ninyo? Bakit nga ba kayo pinagtagpo? Kasi, with this card, 10 of Cups and 4 of Wands, itong taong ito, the purpose kung bakit siya dumating sa buhay mo, para iparealize sa'yo na hindi naman imposible ang lahat ng bagay. So, yung iba nga sa inyo, di ba, galing to si person from the past. So, maaaring magkakaroon pa kayo ng union talaga ng taong ito. Yung naudlot na connection in the past, makukontinue pa sa ngayon. No? So, ang gandang message nito, ang gandang reading nito, kasi pinapahiwatig dito sa pile number 2 na kung talaga nakatadhana kayo para sa isa't isa, definitely, naudlot man in the past, pero magkikita kayo balang araw. Ganon. And kung ano man yung mga kakulangan, yung mga pangakong hindi nga natupad noon, maaaring magagampanan nyo na o ma-fulfill nyo na with this person. And some of you naman, mag-build kayo ng family ng taong ito. So, alam mo yun, ang ganda ng message ng pile number 2 kasi talagang destiny, tadhana ito. Kung i-compare ko lang sa pile number 1 tadhana, masyadong tadhana ito for pile number 2. Kumbaga, the past lovers or past connections, nagkakaroon ulit ng reunion. Okay. So, sinasabi dito ng guides, once talaga na nag-meet na kayo ng taong ito, huwag nyo daw bibitawan ang isa't isa. Kung kayo mismo may mga past experiences kayo or may mga naging past partners kayo na parang feeling niyo hindi niyo rin napaglaban ito, hinayaan niyo lang. Well, with this person na kapag nagkaroon na kayo ng connection ulit, or maaring iba sa inyo bago lang talaga, is wag na daw papakawalan. Okay? Pero yun talaga may sense ako based na sa cards na meron talaga sa inyo na makakapanood ng reading na to. Meron na kayong past connection with this person. So, wag nyo na daw papakawalan. Kasi, universe na ang gumawa ng paraan para mag-meet kayo ng taong ito. So, anyway, subuhat ko ako ng oracle cards para makakuha pa tayo ng ibang message, no? Wow, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. So, I can sense full of attraction kayo with this person. I mean, parang nag-iinit, nagbabaga, 'di ba? Sobrang attracted kayo sa isa't isa. O, 'di ba? For yourself, pansin mo parang itong kabayo or parang itong unicorn nakatali. So, sa sobrang attraction nyo with this person, parang feeling niyo hindi na kayo makawala. Ano to? Talagang addicted masyado, Okay, unrequited love. O, di ba sabi ko na nga ba, meron kayo sa inyo, nagkaroon na kayo ng past connection with this person. So, maaaring siguro in the past is, alam mo yun, parang hindi naging balanse. Hindi pa yun yung correct or
tamang panahon, right timing. Kaya noon, hindi pa talaga kayo pinagtagpo kasi maaaring marami pa kayong mga dapat asikasuhin at gawin, 'di ba? It's time to disconnect from the world. Pansinin nyo, parang may wedding gown, parang kinasal. So, good luck ha sa mga kapili ng pile number 2. Ang lakas talaga ng dating sa akin, magkakaroon kayo ng wedding itong taong ito. 'Di ba? Pero nasa inyo na lang kung ipupursue nyo ha. Okay, let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. So, ito kasi, advice card ito. Sinasabi dito for pile number 2 na kapag dumarating sa pagkakataon na nagkakaroon kayo ng misunderstanding ng taong ito, huwag niyo masyadong papairalin yung pride. Okay? Kasi, kapag madalas nananaig yung sobrang pagka-pride natin na kahit tayo naman yung nagkakamali, hindi na nasa lugar, maaaring, alam mo yun, naging blockage ito sa connection. Hindi naging maganda yung takbo ng connection ninyo. So, hanggat maaari daw, kung may kailangan kayong pag-usapan ng taong ito, pag-usapan, open communication, and kailangan both of you mag-compromise. Hindi yung one-sided lang. Kailangan both of you talaga is may effort and may willingness na paratilihin itong pagsasama or connection ninyo. So, codependency, last message ito, last card. So, yung iba naman sa inyo, maaaring magkaroon kayo ng codependency issues. Anong ibig sabihin? Kumbaga, yung happiness ninyo is nakasalalay lang ka person. So, another purpose kasi kung bakit kayo pinagtagpo ng taong ito, bakit nga ba kayo nagkaroon ng union ulit? Kasi nga para maintindihan ninyo or makuha ninyo yung life lesson na kumbaga sa pagmamahal, nabanggit ko ito kay pile number 1 kasi nabunot din itong card na to. Sa pagmamahal, hindi kailangan sobrang nakakasakal. Kailangan may kalayaan din kayo ni person. And syempre, dapat may faithfulness. Huwag yung hahayaan na masira ng ibang tao yung pagsasama or yung connection ninyo. Okay? And magtiwala kayo sa isa't isa. So, self-explanatory na yung sinabi ko, diba? Malinaw na yun. Anyways, yun lang ang reading para sa mga pumili ng pile number 2. I hope naka-resonate kayo. So, thank you and see you sa mga ibang videos ko.